Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan, tuluyan ng inilabas ni Chen si Pant. Napuno naman ito ng tuwa dahil malaya na naman ito. Wika nito, gagawin niya ito, tutulungan siya sa pamamagitan ng pagpigil sa bastardo na iyon na nasa ere. Nakita naman ito ni Chen. At napagtanto nito na ang pasang yun. Marunong talagang magsalita, iyon ba ay marahil siya ay banal na hayop. At sinabihan niya si Chen na huwag mawala ng focus dahil maraming bubuyog pa ang umaatake sa kanila. Wika naman ng ating bida. Kung sigurado ba si Pant kaya daw niyang abutin ang hangal, kung nagsisinungaling daw ito sa kanya humanda siya sa mga kahihinatnan. Sarkastiko naman sumagot si Pant. Ang kanyang titulo ay Hari ng Patayan, kung hindi niya kayang kunin ang langit at lupa, hindi niya makukuha ang ganitong titulo, at ito'y nag-transform at bigla itong lumaki at nagkaroon ng pakpak. Labis naman ang gulat ni Chen matapos makita niya na nag-transform ito. Wika pa ni Pant kay Chen tip lang ito ng iceberg, huwag kalimutang bigyan daw siya ng bagong set ng damit kapag tapos na ito. At sabay itong tumalon para sumugod. Subalit naiwan naman si Chen na nakatulala habang pinagmamasdan niya si Pant, na lumipad na may kakaibang dalang mapanindig balahibong enerhiya. Sa kabilang banda, nakita naman ito ng hangal na papalapit na si Pant sa kanya. Tanong naman nito kung ano ba ito, isang pas ang matabang may pakpak, at napasabi na lang ito na isa rin bang Beastmaster si Chen Subalit sa sinabi ng hangal ay nagalit si Pant dahil tinawag niya itong matabang pusa. Nagsaad naman si Pant na hindi siya matabang pusa, oras na para turuan daw siya ng manners. At sabay kalmat nito sa mukha ng ibon. Sa oras na ito ay nalipat naman tayo ng eksena. Ay makikita natin na napapalibutan sila ng mga bubuyog. Wika naman ni Chen kay Chen na napakarami pa nila. Kahit ilang beses nilang patayin mga ito ay hindi pa rin sapat, kailangan nilang mag-isip agad ng paraan para pigilan sila. At sa oras na ito ay wala nang pagpipiliin pa si Chen kundi dumipensa sa ngayon. Agad niyang hinawakan sa baywang si Chen at kanyang inilapit sa kanya. At sabay ginamit nito ang Sacred Bell Sword. Ito ang naisip na paraan ni Chen para pigilan sa ngayon ang mga umaataking bubuyog sa kanila habang inaasikaso ni Pant si Wu Xing. Sa sandaling ito ay walang tigil naman na umaatake sa kanila ang mga bubuyog na ito. Saad naman ni Chen, sinabi nito kay Chen napakarami ng mga makamandag na bubuyog. Kung patuloy lang silang dumipensa ay haantong lang ito sa kanilang kamatayan. Sumagot naman si Chen para umatras ang mga bubuyog na ito, kailangan nilang makaalis sa hanay ng Beast Tamer. Wika naman ni Chen sa kanyang isipan. Si Pant ay isang nilalang na nasa larawan ng Kunlun Field, at nakipagkasundo sa kanya. Sa oras na ito dapat naiintindihan niya ang iniisip nito. Sa pagkakataong ito ay sinabihan na niya si Pant na tapusin na niya ito sa lalong madaling panahon, at huwag ng patagalin pa. Agad naman sumagot si Pant. At sarkastiko nitong sinabi na ilang siglo na ang lumipas mula nang huli siyang lumabas para lumaban. Kahit papaano ay hayaan daw siyang magsaya sa isang ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Chen na huwag niyang kakalimutan ang kanilang kasunduan, pag di siya kumilos, ipapatawag na lang siya pabalik. Sa sinabi naman ni Chen ay hindi naman kagustuhan ni Pant kaya wala na itong pagpipiliin pa kundi tapusin ng mabilis ito. Dahil sa oras na ito ay hindi na kaya pang panatilihin pa ni Chen ang kanyang Sacred Bell Sword. Sa sandaling ito ay sinabihan ni Pant si Wu Xing na isa itong bastardo at tikman daw nito ang kanyang gagawing atake. At biglang may namuo na enerhiya sa bunganga ni Pant. Sa kabilang banda, nakita naman ng hangal at ito'y pinagpawisan sa hinahanda ni Pant na pag-atake. Napasabi na lang ito na malapit na niyang pakawalan ang napakalaking dami ng chi na ito sa kanya. Napamura na lang ito at inutusan niya ang ibon na lumipad pa ng mataas. At sa oras na ito ay tuluyan ng pinakawalan ni Pant ang kanyang hinandang atake. At isang malakas na enerhiya ang bumulusok papunta sa hangal. At ilang sandali lamang ay tinamaan niya ito at napasigaw na lang ang ibon na ito. Natakot naman ang hangal sa ginawa sa kanila ni Pant. At nakakainis daw ang matabang pasang ito. At kanyang inutusan ang kanyang alaga na pinangalan ng Asher Scale Eager na umalis na sila dito. At ilang sandali lamang ay tuluyan na silang lumipad palayo. Nadismaya naman si Pant sa pag-alis ng hangal, sinabi pa nito na tumakas siya ng ganoon lang,
kumpara kay Chen literal na bastardo ang Square Commandery Prince. Sa kabilang banda, nagsalita naman si Zichen na tingnan ito ni Chen ang mga makamandag na bubuyog ay bumalik na sa normal. Wika naman ni Chen parang nagawa na ni Pant na pilitin si Wuxing na umatras. Sumagot naman si Zichen na ang tinutukoy daw ba niya ay ang lumilipad na matabang pusa na iyon, si Wuxing ang ipinagmamalaki ng Square Commandery, para sa matabang pasang iyon na pilitin siyang umatras. Ngunit sa tinura naman ni Zichen ay hindi na niya sinagot pa ni Chen Bagkus binigyan siya ng pil at sinabihan niya ito na huwag muna nilang pag-usapan ito sa ngayon, at grabe daw ang natamo nitong internal injuries. Agad daw inumin nito ang gamot at patatagin ang kanyang paghinga para hindi lumala. Sa mga oras na ito at sabay silang nagpahinga, ngunit sa sandaling ito ay nakaramdam na si Zichen ng pag-iinit ng kanyang katawan. At ano daw ang nangyayari sa kanya, pakiramdam nito ay makati at umiinit ang kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay nakuha niya kay Qingyu sa kanyang evil tricks. Hindi naman mapakali si Chen sa mga oras na ito habang tinitignan niya si Chen habang ito'y nagkukultivate. At iniisip nito ay kasama niya si Chen Kaya madali lang siya nito matutulungan. Paano siya magkakaroon ng mga walang hiyang pag-iisip sa kanyang isipan, hindi niya dapat hayaang sakupin siya ng mga sexual na pagnanasa sa anumang paraan. At ito'y napakagatlabi. Subalit makikita naman natin si Pant na pabagsak na ito sa kinaroroonan nila Chen At ilang segundo pa ay tuluyan na itong bumagsak at tumama ang kanyang ulo sa ugat ng puno. Napahawak na lang sa ulo si Chen sa pagbagsak ni Pant. At sinabihan niya ito na sa totoo lang, sa lahat ng nakita niya, ang katawan daw nito ang pinakamatigas. Ngunit nagkaroon naman ng bukol sa ulo si Pant matapos tumama ang ulo nito sa ugat ng puno. Natuwa naman si Pant sa tinura ni Chen Wika pa nito, sa katunayan, siya ay napakatalino. Upang makita na mayroon siyang isang hindi masisira na katawan, hindi masamang pumalakpak sa kanya para dito. Nabigla naman si Chen sa kanyang narinig mula kay Pant. Saad nito sa totoo lang daw ay hindi talaga siya pinupuri, at kanyang binaling ang usapan. At sinabi nito kung umalis na ba ang hangal na si Wuxing. Sarkastiko naman na sumagot si Pant. Siyempre iisa lang ang hindi outrest pag humarap sa kanya, walang iba kundi si Chen Kung hindi dahil sa pagiging beast tamer ng bastardo na yun, na eliminated na siya, gumugol ng maraming genuine chi si Pant na lumaban sa kanya, at ngayon iabot daw ni Chen ang isang spirit crystal para mapunan ito ng kaunti. Agad naman na ibinigay ni Chen ang berdeng crystal sa kanya. At pahabol pa nitong sinabi na, paano biglang tumaas ang cultivation level niya ng ganito? Sinalo naman ito ni Pant na may halong tuwa. At agad naman itong sumagot. Ang kapangyarihan niya ay ang selyo sa loob ng portrait, kapag lumakas si Chen at na-unlock nito ang mga seal sa loob nito, lalakas din siya. At sinabihan siya nito na, pupunta na siya sa ibang dimensyon upang mabawi ang kanyang genuine chi, at mag-iingat daw si Chen Agad naman ginawa ito ni Chen at kanyang ibinalik sa kanyang space domain. Subalit sa oras na ito ay hinahanap niya si Zichen. At kung umabot ka na dito ay siguradong nakapag-subscribe ka na sa ating channel bilang pagsuporta nyo sa akin at pakipindot na rin ang like at kung gusto mong magbigay ng solidong suporta kay Idol ay pakipindot na rin ang super thanks dyan sa ibaba. At bigla itong napalingon sa kanyang likod ay sumambulat sa kanya si Zichen na nakahandusay at labis na naapektuhan ng poison ni Qingyu. At sinabihan niya ito na tulungan daw siya nito at siya lang ang makakatulong sa kanya at napapalabas dila na ito. Sa sandaling ito ay hindi naman inaasahan nito ni Chen na yumapekto na sa kanya ang poison ni Qingyu. Ang masamang pamamaraan ay tiyak na magsisilbing aphrodisiac para sa mga babaeng mandirigma. Bilang karagdagan sa guni-guni na dulot ng mga makamandag na bubuyog na iyon, ito ay magiging mahirap. Agad naman hinawakan sa mukha si Chen at sinabihan siya nito na tulungan daw siya nito dahil nakaramdam ito ng kati at init sa kanyang katawan. Dahil dito namula si Chen at ramdam nito ang pagdikit nito ng kanyang dibdib. Sa oras na ito ay sila ay natamba dahil nanlambot ang katawan ni Chen Hanggang sila ay napahiga. Wika pa ni Zichen na sobrang init ng kanyang pakiramdam sa ngayon. Maaring tulungan daw siya nito na magtanggal ng kanyang damit. Habang namumula si Chen ay sinabihan niya si Zichen na huminahon ito.
At pigilan daw nito ang kanyang sarili. Subalit sa oras na ito ay lalong naging agresibo si Zichen dahil hindi na nito mapigilan ang kanyang sarili. At sinabi nito na, tulungan daw siya nito, iiwan na lang ba siya dito para mamatay? Ngunit napaisip naman si Chen. Ang dragon at elephant palm na cultivate ay nagpapalakas ng enerhiyang yang sa kanyang katawan, at siya ay natutokso na sa kanya. Biglang hinawakan nito sa damit si Chen at kanyang tinanggal ito ng walang pag-alinlangan. At wala naman nagawa si Chen kundi pagmasdan ito. At sa oras na ito ay nakapatong na sa kanya si Zichen at kanyang inilapit ang mukha nito sa kanya. Ngunit napapikit na lang si Chen at nag-isip ito ng paraan para mapigilan niya si Zichen. At ginamit nito ang kanyang finger technique sa ulo nito. At ilang sandali lamang ay nawala ng malay ito habang nakahandusay silang dalawa. Pahabol pang sinabi ni Chen na hindi sila pwedeng magtagal dito. Sa kanyang kondisyon, nag-isip si Chen kung ano ang kanyang gagawin, at ilang segundo lang ay naglabas ito ng isang pil at ito daw ang kanyang epakain sa kanya. Ang pil na ito upang mailigtas ang kanyang buhay, at agad niyang pinasubaw ito sa bunganga ni Zichen. Wika pa ni Chen siguradong nakakatakot ang lason na ito, na maging sanhi ng pag-uugali ng isang malamig na kagandahan sa ganoong pagkawasak na pag-uugali, kung ang kasama niya ay hindi siya. Ay natatakot siya na baka may nagawa talaga ito na kanyang pagsisisihan. At ilang sandali lamang ay nakita ni Chen na bumalik ang hangal na si Wu Xing at may kasama pa ito. Subalit ang walang malay na si Zichen ay magsisilbing hadlang lamang kay Chen kaya wala itong pagpipilian kundi ilagay muna niya ito sa kanyang space panel. Sa oras na ito ay napamura na lang ang hangal at sarkastiko nitong sinabi na. Ang Square Commentary ay nagdusa ng malaking pagkawala. Sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang kapatid ni Feng Zi na si Feng. Non-gagalaiti naman silang dalawa. At hindi daw mawawala ang galit sa loob ng hangal na ito hanggat hindi nila napapatay silang dalawa. Wika din ni Feng, na namatay sa kamay ng dalaw ang kanyang nakababatang kapatid nito na si Feng Zi, siguradong pagbabayaran daw nilang dalawa ito. Saad pa ni Feng, dapat siguro siyang umalis, hindi nila maaaring malaman ng ibang miyembro ng pangkat ng inspeksyon na magkasama sila makipag-ugnayan sa kanya kapag nahanap daw ito ni Wu Xing. Sumagot naman si Wu Xing. At sinabi nito na Brother Feng kung siya daw ba ay aalis, maswerte daw ang dalawa sa pagkakataong ito ngunit tiyak na walang susunod na pagkakataon para sa kanila. At ilang segundo lang ay agad itong tumalon pababa. Sa kabilang banda, habang nagtatago si Chen sa puno ay nakita nito ang kapatid ni Feng Zi. At ito'y napahawak sa kanyang mukha. Tila iginagalang siya ng hangal na si Wu Xing. Tila ang tao ay medyo ang figure kung gayon. Kailangan niyang maging mas maingat dahil maaari siyang maging gulo para sa kanya sa paaralan. At makalipas ang oras ay makikita natin ang dalawa, habang sinasagawa ni Chen ang banal na kasulatan ng Emperador Ming ay maaaring linisin ang mga hindi malusog na sangkap at lason mula sa katawan ng isang tao. Naabot na niya ang ikalawang antas ng kasulatan ni Emperador Ming Empyrean. At kanyang hinawakan sa likod ni Zichen. At ito'y nakaramdam ng sakit. Ngunit sa oras na ito, nanlaki na lang ang mata ni Chen Dahil napalakas ang kanyang ginawa huwag daw nitong sabihing mamamatay siya dahil sa kanya. Wika pa nito, parang effective naman, hayaan daw siyang magpasok ng genuine chi at i-circulate ito sa loob ng kanyang katawan, tiyak nagagaling siya sa loob ng ilang araw. Sa ginawa naman ni Chen ay napapaungol na lang si Zichen. Yametei kudasai! At kanyang hinanda ang kanyang kamay at may nabuo ditong enerhiya. At ilang segundo lang ay kanyang idinikit ito sa likuran ni Zichen para pumasok ito sa kanyang katawan. At naramdaman ito ni Zichen sa kanyang buong katawan at ito'y nasarapan sa ginawa ni Chen at unti-unti nang nawawala na ang poison sa katawan nito. At makalipas ang isang araw, ay tuluyan nang nagkaroon ng malay si Zichen at unti-unti nitong binuksan ang kanyang mata. At nakita siya ni Chen at sinabihan siya nito na siya ay gising na. Habang walang saplot na damit ang pang-itaas nito Zichen ay sinabi nito kung ano ang ginawa sa kanya ni Chen Subalit bago man sumagot ito ay, magsuot daw muna siya ng damit. At agad naman niya ito napansin na wala siyang damit. At nagsimula na itong umiyak. At sinabihan niya si Chen na napakawalang hiya nito, at anong ginawa nito sa kanya.
Ngunit nanatiling nakatalikod si Chen at sinabihan niya ito na mas maganda kung hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa, inalis niya lang ang lason na nasa kanyang katawan, at siya ay labis pang nanghihina. Imbes na magalit ito at masaktan siya ulit, bakit hindi siya magsuot ng damit at para matakpan ang kanyang katawan? Inilagay nito ang damit sa tabi niya at magmadaling isuot ito. Nakita naman ito ni Zichen at agad niya itong kinuha at isinuot. Namula naman si Zichen at sinabihan niya si Chen na hindi kasya ang shirt na ito sa kanya. At wala daw ba itong mas mahigpit para sa mga babae? Subalit sarkastiko naman na sumagot si Chen na sa ibang bansa at nayon, karangalan ng makapagsuot ng damit na kabilang sa maharlikang pamilya. Ngunit tila wala siya talagang pakialam dito. Ngunit biglang sumigaw si Zichen at iniba nito ang usapan. At maging tapat daw sa kanya si Chen kung may ginawa daw ba ito sa kanyang katawan. Ngumiti naman si Chen at sinabihan niya ito na may nagawa ba siya sa kanyang katawan, siya ay ang prinsipe ng commandery, gayon pa man siya daw ang isa na umakyat sa kanya. Wala man lang siyang ginawa sa kanya pero tignan daw nito ang ginawa nito sa kanya, lahat ng gasgas na ito ay siya ang gumawa. Sa sandaling ito ay nahiya si Zichen kaya pinatigil na lang niya si Chen sa kanyang pagsasalita. At bigla itong nawalan ng balanse. At ito'y natamba at bumagsak sa lupa. Ngunit sinabihan naman siya ni Chen na siya ay medyo matigas ang ulo, sinabi na niya sa kanya na huwag kumilos, dahil ang lason sa kanyang katawan ay hindi pa ganap na naaalis at maaaring bumalik sa anumang oras. At sa oras na ito inilabas niya ang isang pirasan dagger. At kanyang ibabalik daw sa kanya ang punyal na nakita niya na nakatago sa loob ng kanyang manggas. Labis naman na nabigla si Zichen. At sinabi nito na alam na daw ni Chen ang kanyang tunay na pagkatao. Agad naman sumagot si Chen tanging ang mga mula sa departamento ng Hades ang gagamit ng gayong espada, ang Empress ng Yanwu Commandery ay sinubukang patayin siya ng maraming beses. Ng ganitong uri ng flexible sword at ng mga karayom, walang anumang originality kung gaano daw ito kaboring. At sabay nitong hinagis ang punyal patungo sa kanya. Agad naman na sinalo ito ni Zichen. Wika pa nito, ngunit sa pagkakataong ito ay, naging seryoso siya at hindi na siya magpaligoy-ligoy pa, at siya ay sumuko na. At sinabi nito na isa din siyang killer na ipinadala ng hangal na Empress. Saad naman ni Chen na tumigil siya sa paninindigan na akala niya ibibigay niya ang lahat, dapat alam nito na wala siyang laban sa kanya. Kahit na nasa rurok na siya ng kalagayan nito. Sumagot naman si Zichen na sa tingin daw niya ay magiging ganoon kadali para sa kanya na patayin siya. Subalit sinabihan naman siya ni Chen na wag siyang magpanik, kung gusto talaga siyang patayin iniwan na lang siya nito at pinatay, bakit pa siya mag-abala na iligtas siya? Ngunit alam na daw niya na pinadala siya dito para patayin siya nito, kaya bakit daw siya iniligtas? Sa oras na ito ay napapikit na lang si Chen kung talagang gusto daw siya nitong patayin, matagal na siyang namatay, dahil hindi nito ginawa, kaya bakit hindi siya nito ililigtas kung gayon? Subalit napahawak na lang si Zichen sa kanyang dibdib. At sinabi nito sa kanyang isipan na, paano nasabi ng isang tao ang mga bagay na ganoon casual, at ang kulit daw talaga nito. Binago naman ni Chen ang kanilang usapan, sa pagkakataong ito ay nakolekta na nila ang mga kinakailangang beast eyes. Nakailangan nila para makapasa sa pagsusulit, kaya maaari na silang bumalik at ibigay ito. Ngunit sarkastiko naman sinabi ni Zichen, na wag muna sa ngayon, dapat nilang tugisin ang natitirang warrior mula sa Square Commandery. Ayaw daw ba ni Chen na ipaglaban ang Yanwu Commandery? Bahagyang ngumiti naman si Chen Simula nung sinabi niya ito, ay hindi naman pwedeng nakaupo lang siya at nanunood. Ngumiti naman si Zichen. At sinabi nito na ang pinakamahusay at pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang pagcultivation ay sa pamamagitan ng mas mahusay, mas maraming mapagkukunan ang nakukuha nila mula sa kanila, ang pinakamabilis na kanilang pag-cultivate ay magiging pagkatapos nilang pumasok sa paaralan ng martial market. Sa tinura naman ni Zichen ay sumang-ayon si Chen at kanilang gagawin itong magkasama. Abangan sa susunod nating video ang kapana-panabik na eksena. At makikita natin ang mga bagong karakter. At dahil dito ay maaalala ni Chen ang pagpatay sa kanya ng dati nitong asawa. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento, ay pindutin mo lang ang subscribe button at e-open mo lang ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video.
Salamat mga idol.